Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. So, ganoon pa man, salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pasensya na po kayo kung hindi po agad ako nakapag-vlog dahil unang-una, naghagilap muna po ako ng aking pan-load. Alam nyo kasi kapag nag-upload kasi, magastos po yan sa load, no? So, alam po ng mga vlogger yan. So alam niyo naman po kasi na ilang araw na po tayo nananawagan na humihingi tayo ng kahit konting pabor sa ating mga kaisa, sa ating mga kasama. Mukhang wala naman po nakakarinig, mukhang wala naman pong hindi nila nararamdaman, no? Alam niyo, sa totoo lang, nung panahon po na tayo sumisweldo pa sa YouTube, medyo hikaos pa rin po tayo, no? Dahil meron nga po tayo mga anak, mas lalo na po ngayon dahil tayo po ay naka-shadow ban. So ganun pa man, at least nakita ko na ang sitwasyon pala pagdating sa ganitong sitwasyon, mukhang ako lang po ang lalaban, ako lang po ang haharap. Kaya doon sa mga kababayan natin na nagtatanong po, bakit po hindi na ako nagmumura? Marami po nagtatanong, yan po ang dahilan kung bakit po tayo na shadow ban. So maraming may gusto na nagmumura tayo, maraming gusto na tayo ay nagsasalita dito ng ano, ang ending po. Kapag tayo ay na shadow ban, may mga kasama ba tayo? May mga kaisa ba tayo na tumutulong sa atin dito? Wala. Oh, di ba? Napakaliit lang po ng hinihingi kong pabor. Kung pwede, tulungan nyo ako kahit lang sa pang-load natin dahil naka-shadow ban po tayo, wala po tayong sasahurin. Alam ng mga vlogger yan, pag naka-shadow ban ka. Di ba? O mayroon ba tumulong? Ilang araw na tayo humihingi dito ng tulong sa ating mga kaisa, sa mga nagsasabing nasa likod nila, nasa likod ko sila. Wala naman eh. Kahit nga 50 pesos, 100 pesos, wala man lang nakapagpasa eh. 'Di ba? Kaya hiyang-hiya na nga ako, nabanggitin pa dito, batiin pa dito ang ating mahal na Pangulo dahil mukhang napapahiya na lang ako. Meron akong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero hindi marunong man lang, 'di ba? Oh. Kaya, pero ganun pa man, ang aking pagsuporta nasa kanya po. At wala po ko sama ng loob sa kanya, maging sa inyo. No? O, kaya lang, natuto na ako. Sa mga kababayan natin na natutuwa, na nagmumura ako dito, nag-ano ako dito, pasensya na po kayo, hindi na po mangyayari yun. Dahil katulad ho nito, o dahil po sa pagmumura ko, sa pag-ano ko, gustong-gusto ninyo, na-shadow ban ako, may umalalay ba? May tumulong ba? May nakapag-isip ba na kahit konti, suportahan ng programang ito? Wala. 'Di ba? O kaya pasensya na po kayo. Pero gano'n po, matulad ng sinasabi ko, ang simpatya ko at ang aking pakikipaglaban ay para pa rin po sa katotohanan, lalong-lalo na po sa mga Pilipino at maging sa ating mahal na Pangulo. Okay. Sa araw po ito mga kababayan, ay pag-usapan po natin ito pong ginagawa pong pananamantala ng mga DDS sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Kagaya na lamang po ng mga kaguluhan, kagaya na lamang po ng patayan, mga nangyayaring mga panggagahasa. So ina-address po nila yan sa ating mahal na Pangulo. At ang sinasabi ng iba, kung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang ating Pangulo ngayon, hindi daw yan mangyayari. No? So dahil daw si PBBM na ang Pangulo, kaya daw lumalala ang mga krimen sa bansang ito. So alam niyo mga kababayan, kapag hindi ka po nag-research, kapag hindi ka sumasaliksik ng mga bagay-bagay, kung di mo tinitignan, sinisilip yung mga datos ng Philippine National Police at ang iba pang mga ahensya sa ating bansa, talaga maluloko ka. Dahil ginagamit nila yung estratehiya para po sirain ang pangalan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero gusto ko lang po sabihin sa mga DDS na pwede nyo maloko yung mga hindi nagre-research. Pero kaming ang trabaho namin ay magmasid sa mga pangyayari sa bansang ito. Mukhang matutuyuan po kayo ng inyong mga utak bago nyo kami maloko. No? Bago nyo ko mauto. Diba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, tinignan ko po yung datos mula po sa Philippine National Police. At natuklasan ko na maling-mali po. Maling-mali po yung mga pinagsasabi ng mga DDS, yung kanilang pinalalabas na ganito, lumala yung ganito. Kabaliktaran po pala. Ha? Ito hamon ko to sa mga DDS, hamon ko to sa mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte, na kung mali ang sinabi ko, kasuhan nyo ang Philippine National Police, pati ako. Ha? Sa kanila galing tong datos na to. Ha? Ngayon, ang tanong natin dito,
Totoo ba yung sinasabi nila na mas maraming krimen sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Ngayon, upang masagot po ito at upang masagot po yung mga tanong natin kung alin ang mas mataas na bilang ng kaso ng panggagahasa. Kasi panggagahasa, katulad dito, may nangyari pong panggagahasa dyan sa Toledo City. Parte po yan ng, kung ako nagkakamali, Cebu. So ngayon, pinalilitaw nila na wala daw magaganap ng mga ganong uri ng panggagahasa kung mga Duterte daw ang nasa posisyon. Kung Duterte administration daw ngayon. So ngayon, para masagot nga po ito, mga minamahal ko mga kababayan, kailangan po nating tignan yung datos po mula po sa Philippine National Police. So kung di po ako nagkakamali, sabi po dito, sa datos po ng Philippine National Police, ayon po dito, ang kaso ng panggagahasa ay bumaba sa 7,197 mula Enero 1 hanggang Nobyembre 13, 2022. Ang datos na ito ay sumasakop pa rin sa huling bahagi ng Administrasyong Duterte at simula ng Administrasyong Marcos Jr. Sabi sabihin, yung pagbaba ng kasong ito na 7,197 ay panahon pa po ito ni Rodrigo Roa Duterte. So para sa kanila mababa na yan. Mababang uri na yan. Kasi kaya po sinabi nilang mababa na yan dahil nung si Rodrigo Roa Duterte po ang naging pangulo natin sa bansang ito, noong 2020, ang bilang po ng kaso ng rape ay umabot po ng 9,503. Ganun po kataas. Ganun po yung, grabe po yung rape na nangyayari noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kasama na po dyan sa nangre-rape, mga minamahal ko mga kababayan, si Kibuloy. Naalala ninyo? Panahon ni Rodrigo Roa Duterte, talagang sawang-sawa si Kibuloy sa panggagahasa sa kanyang mga alipin o sa kanyang mga membro na ginawa niyang mga alipin, mga minamahal ko mga kababayan, nung panahon na yan. Kabilang yung kanyang spiritual advisor sa nanggagahasa ng mga panahon na yan na hindi na panagot dahil best friend ni Rodrigo Roa Duterte. At kung di ako nagkakamali, noong 2021, ang bilang naman po ng nasabing kaso ng pagre-rape ay bumaba po sa 8,460. Kaya sinabi nilang mababa na, no? So kaya nung pagtungtong ng nung last na taon na, huling taon na ni Rodrigo Roa Duterte, kaya sinabing mababa dahil nasa 7,197 na lang po yung bilang ng rape. Sabihin, bumaba po. Ilan ang binaba? Halos 2,000 mahigit, no? So, ngayon, kung titignan ang kung maagang bahagi ng kanyang termino, kung titignan po natin ang mas maagang bahagi po ng kanyang termino noong Hulyo 2016 at Hulyo 2018, ito 2 taon to, bale, no? Nagtala ang Philippine National Police, eto, tignan nyo, ng 217. Tignan nyo mula 16 hanggang 18, 2016 hanggang 2018, ang naitala po ng Philippine National Police na dami ng kaso ng rape ay 217. 217.830 kabuuhang index crime. Kasama ang panggagahasa, bagamat hindi binanggit ang eksaktong bilang ng panggagahasa para sa partikular na panahong iyon, malinaw na mataas ang pangkalahatang krimen. Yung krimen po na to na sinasabi dito mga kababayan, meron po ditong mga re-repensa na pero pinatay dahil lumaban. Meron namang hindi na nakalaban, ni-rape. Yan. So, kung titignan ninyo, kung pagbabasihan ninyo, mismo ang Philippine National Police na po ang nagsabi nito. Hindi po si PBBM. Hindi po kahit sino mga dyan. Mismo, talaan. Ibig sabihin, kung hindi lang sana siguro,
Kung hindi lang siya na inuutosan ni Rodrigo Roa Duterte, yung mga kapulisan doon sa Davao na wag i-blatter yung mga nangyayari dyan, malamang hindi lang ganito kadami kasi natuklasan nga ni General Torre, di ba? Kaya walang mga krimen na naitatala sa Davao City dahil utos ni Rodrigo Roa Duterte kapag mga heinous crime, kapag mga malalaking usapin tungkol sa para hindi matakot yung mga investor, yung mga kailangan malinis ang Davao. Ibig sabihin, ang daya. Hindi naging totoo si Rodrigo Roa Duterte para lamang makaakit ng mga investor, para lang sabihin na maganda yung pamamalakad niya. Inutusan niya yung kanyang mga hepe sa Davao City na wag itala, wag i-blatter, wag isulat. Ganon. Siguro kung hindi yun malabang yung 217 na to maging 400 24. Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, sa dami ng krimen na nangyayari sa Davao City na pinagtatakpan ni Rodrigo Roa Duterte para lamang sabihin magaling siyang mayor. 'Di ba? O ito pa, ito'y mula po sa Inquirer ito ha. Isang ulat mula sa Inquirer noong October 30, 2024. O ito naman, bago po to. Ito yung ulat po October 30, 2024, na sumapi sa Philippine National Police ay nagsasabing mas maraming krimen ang naitala sa panahon ng administrasyong Duterte. O kasuhan ninyo yung Inquirer kasi sila yung naglabas niyan. Yung Inquirer kasuhan ninyo kung gusto ninyo. Kasi sila naglabas niyan sila mismo nagsabi na maraming krimen ang naitala sa panahon ng administrasyong Duterte kung ihahambing sa kasalukuyang administrasyon. Ang kanila po ditong pinaghahambing yung 2 taon ni PBBM at yung 2 taon ni Rodrigo Roa Duterte. O ano kayo ngayon? May 2 na kayong pwedeng kasuhan. Yung PNP, yung Philippine National Police, pati yung Inquirer kasi sila yung naglabas yan Di ba? Eto pa, binanggit dito, Inquirer pa rin na ang kaso ng murder, homicide, physical injury at rape ay bumaba ng 55.69% sa ilalim ni Marcos Jr. kung ikukumpara sa unang 2 taon ng administrasyong Duterte 2016 at 2018. Malinaw po yan. Mismong ang Inquirer, mismong ang Philippine National Police na po ang nagdideklara at nagsabi na kung ikukumpara yung dami ng krimen sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte at panahon ni PBBM, hamak naman po na hindi nangangalahati. Kung ikukumpara natin yung krimen na nangyayari noon sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte ay 9%, kay PBBM 2% na lang. Saan kayo ngayon? Paano ba kayo magbilang? Paano ba kayo kung magkwentada ng numero? Ano bang mas malaki sa inyo? Yung 2 o yung 9? Sige nga, mga DDS, pakigamit naman po kahit ngayon lang yung mga utak ninyo kung may utak po kayo. Pakigamit lang kahit konti. Pero kung talagang bobo kayo, kung likas na talaga kayong mga bobo, wala na akong magagawa. Talagang bobo kayo. Di ba? Eto, pag-usapan po natin. Panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong Hulyo 22, 2022, kasalukuyan po ito mula Hulyo 2022 hanggang Enero, di ba sinabi natin na yung kanyang nakita na krimen ay nasa 7,000 na lang. Dito po, mula Hulyo 2022 hanggang Enero 7, 2023, ang insidente ng panggagahasa ay bumaba sa, tingnan nyo, 3,700. 3,762. Kung ikukumpara mo doon sa 7,000 ni Digong. Di ba? Mula sa 5,192. Hulyo 2021. Enero 7, 2022. Dito. Mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hulyo 2028. 2024 pala. Inulat ng Philippine National Police na ang mga crimes against persons
kabilang ang panggagahasa ay bumaba sa 55.69%. Partikular, may pagbaba ng 2,719 na insidente ng panggagahasa sa panahong ito. So, ibig sabihin, mula sa 3,762, ngayon po, ang naitatala na lang po ay 2,719. Bumaba, hindi. Mga DDS, tanong nyo to sa Philippine National Police, awayin nyo, mag-rally kayo, kung gusto nyo, mag-kudita kayo. Yan naman ang ginagawa ninyo eh. Kapag natatalo kayo, kudita-kudita kayo, para lang kayo mga engot. Di ba? Para kayong mga langaw na may daladalang mabahong tae, na nagkakalat lang kayo kung saan-saan. Di ba? 2,719 na insidente ng panggagahasa sa panahong ito. Tapos sasabihin nyo, kung panahon ito ni Rodrigo Roa Duterte, malamang walang ganito, mga bobo. Wala na kayo ibang ginawa, kundi manira ng manira. Akala ninyo, sinasabi ninyo, totoo. Palibasa, wala naman kayong ibang alam, kundi manira ng manira. Kaya mga pagmumukha ninyo, puro mga sira. Pati ulo ninyo, sira na rin. Diba? Matuto kasi kayo mag-research. Matuto kayo tingnan yung mga datos ng ahensya ng ating bansa. Alam naman namin ang motibo ninyo eh. Kaya kayo nagkakaganyan eh. Dahil gusto nyo isiksik na maging pangulo yung isang babae o yung isang vice presidente na walang ibang ginawa kundi tumambay doon sa dahig. Wala kayong ibang gusto kundi isiksik na maging pangulo si Sara Duterte na kung saan maraming pananagutan, maraming kasalanan, maraming kalokohan, maraming katiwalian na ginagawa dito sa ating bansa. Di ba? Mismo ang Department of Justice may sinabi. Alam niyo kung ano sinabi? Ayon po sa Department of Justice o DOJ, noong October 28, 2024 ay nag-ulat na mula Hulyo 1, 2021 hanggang Enero 31, 2024, bumaba ang mga kaso ng panggagahasa ng, 11.08%. Mas lalo bumaba. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kikwentahin ninyo yung dami ng kaso ng rape ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte hanggang sa bumaba siya, kung ikukumpara sa mga kaso ng panggagahasa ngayon, ang layo. Yung 7,000 eh. Eto, tingnan nyo naman mga minamahal ko mga kababayan. Di ba? Ito yung sinasabi natin na dahil nga sa hindi nila kaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi kaya ni Sara Duterte pagdating sa kagalingan sa paggawa ng mga proyekto, sa pagiging matalino, sa pagiging mahusay, sa pagiging masipag. Ayun. Alam ko itong mga naglalabasang mga ito, taka na ito ni Sara Duterte. Wala namang ibang nag-iisip ng ganung mga kundi siya lang eh. Kaya yung mga galamay niya, yung mga binabayaran niya, yung mga ulupong niya, yung mga pinangakuan niya, kumikilos din sila dahil meron sila mga personal na interes. Di ba? Uulitin ko, batay po sa mga available na datos po mula po sa Philippine National Police at sa iba pang ulat, lumilitaw po na mas mataas ang bilang ng kaso ng panggagahasa sa panahon po ng Administrasyong Rodrigo Roa Duterte kung ikukumpara po natin sa Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga ulat pong ito ay nagpapakita ng pagbaba ng rape cases sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. At yan ang hindi mapapasinungalingan ni numan. Kahit pa yung mga DDS na yan, yung kanila puro paninira, nasaan yung ebidensya ninyo? Sige nga, nasaan yung mga ebidensya ninyo? Alam mo, mga kababayan, sa totoo lang, kung titignan po natin, nung panahon nga ni Rodrigo Roa Duterte, ang daming umabusong pulis eh. Ngayon, pag may ginagawa yung mga pulis, pag mayroong nakikitang umabuso ganito, sasabihin na nila, mas marami yung mga umabusong mga pulis sa panahon ngayon kaysa kay Rodrigo Roa Duterte. Mga tanga ba kayo? Nagre-research ba kayo? Nagtatanong ba kayo? Eto, pag-usapan natin tungkol sa mga pulis. Kasi pag mayroong nangyayari dito, laging sinisisi nila si PBBM. Pero pagka ikaw ay hindi nagre-research, ikaw ay walang alam, ay talagang maloloko ka. Mga kababayan, ako, kahit hindi ako nakakatanggap ng kahit anong tulong, kahit anong suporta mula sa Administrasyong Marcos, di tulad ng mga kasama ko dyan, ng mga vlogger ni PBBM, na nakakatanggap,
Pero tingnan nyo, nagsusunog po ako ng kilay dito. Alang-alang lang po sa katotohanan, alang-alang po sa taong bayan. O sabi po dito, batay sa mga ulat, mayroong iba't ibang bilang ng kaso ng panggagahasa sa kinasasangkutan ng mga pulis sa panahon ng Administrasyong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit ang mga ulat na ito ay hindi direktang mula sa Philippine National Police, kundi mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao at iba pang mga at iba pang tawag nito, at iba pang mga grupo. Yan. Sabi po dito, ang nagsasalita po dito, ang nagpahayag po dito, ang Center for Women's Resources, yung CWR. Sabi po dito sa kanilang datos, noong Oktubre 2018, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, iniulat ng CWR na 16 sa 33 kaso. 33 kaso to ng pang-aabuso ng pulisya laban sa kababaihan ang kinasasangkutan ng panggagahasa. Ang mga kasong ito ay naitala mula Hunyo 30, 2016, panahon bagong-bago si Rodrigo Roa Duterte, hanggang Oktubre 2018. Tingnan ninyo. Yan Sige nga, humanap kayo ng mga pulis na may kasong rape. Simula ng si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging Pangulo na umabot ng 16. Siguro meron, 3, 4. Kung ikukumpara na, kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang nililitaw nila, mas marami daw krimen na nangyayari ng mga panahon na ngayon kasi sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga sabi ko, pag hindi ka nag-iisip, hindi ka nagre-research, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagtatanong, hindi mo tinitignan yung mga datos, maloloko ka ng mga to. Diba? Ngayon, sabi dito, Oktubre 2018, halos kalahati ng mga kasong na idokumento ng ZWR ay panggagahasa na ang gumawa ay ang ilan nating mga kapulisan. Mga kababayan, sige nga, bigyan nyo ko ng isang datos na mula sa CWR na nagsasabing sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may 16 na pulis na mayroong nasasangkot sa pangre-rape. Sige nga, pag meron kayo napakita sa akin, titigil na ako dito. Hamon ko yan sa inyo. Bigyan nyo ako ng At sino yung gustong makipagdebate sa akin, hindi ko kayo aatrasan. Sabi pa dito, ayon din ang nagsalita din po dito, yung ZWR. Ayon din sa ZWR, hindi bababa sa 56 pulis ang sangkot sa mahigit 13 kaso ng karahasan laban sa kababaihan simula nang umupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Biro mo 30 kaso ng rape, 56 na mga kapulisan ang involved dito. Meron ba tayo ngayon sa panahon ngayon na 56 na mga kapulisan na involved sa rape? Wala akong natatandaan. Bilang lang sa 5 daliri. Di ba? Ngayon, anong mas mataas na bilang ng krimen tungkol sa rape? Yung ngayon o yung panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Mag-isip daw kayo. Pakigamit ng isip ninyo, mga DDS. Dahil kayo ang problema ng bansang ito Hindi yata kayo pinag-aral O baka naman mga bayad kayo. Ito ba? Sabi po ng US State Department report. Sabi dito, inihayag ng US State Department noong Marso 2019 na mayroong hindi bababa sa 8 naiulat na kaso na panggagahasa na sinasabing ginawa ng 16 na pulis sa pagitan ng Enero 2017 at Hulyo 2018. Marami sa mga panggagahasang ito ay naiugnay sa war on drugs. Biro mo? Hindi lang sila pumapatay ng basta-basta. Hindi lang sila pumapatay ng wala sa hulog. Nang re-rape pa sila. Ginagamit nila yung pagkakataon na yun para manggahasa. Meron ba tayo ngayon yan? Wala. Walang pulis na umaabuso ngayon dahil kung meron man, kitang-kita nyo naman. Bago tumungtong ang 2023, 1,200 agad na mga kapulisan na bulok na nasanay sa bulok na sistema ng nakarang administrasyon ang tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Tinanggal hindi pinagalitan, hindi katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Kunyari, galit na galit siya, kunyari, papatayin niya, pero wala Naabutan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pakuya-kuya-koy, nasanay sa mga istilong kunyari. Ayun. Akala nila, pagtungtong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., papagalitan lang din sila. Doon sila nagkamali. Binigyan sila ng ultimatum na parusa. Yan ang totoong leader. Yan ang totoong Yan ba yung weak para sa inyo? Yung weak, yung nagdadrama lang na kunyari galit. Ayan, hindi mo makikitang nagagalit pero may action. Diba? Ito pa. Mismong yung Gabriela party list. Meron din silang record. Kung gusto nyo, kasuhan nyo. Itong mga nabanggit ko. Sa kanila nang galing itong mga datos na binabasa ko. O ayon po sa kanila, noong Marso 2019, panahon ni Rodrigo Roa Duterte pa rin to. Sinabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas, na hindi bababa sa 20 kaso ng panggagahasa ang naiulat araw-araw sa pulisya, batay, o araw-araw sinasabi dito araw-araw sa pulisya, kaso ng panggagahasa ang naiulat araw-araw sa pulisya, batay sa Philippine Crimes Statistics para sa unang 5 buwan ng 2018 na nagtala ng 2,962 kaso ng panggagahasa. O ngayon, baka gusto niyo isampal ko sa inyo to. Kayo mga DDS na nagsasabi na mas lumala yung rate sa panahon ni BBBM. Mga ungas kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo dahil wala kayong magawa para sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kayong makitang butas o isang matibay na ebidensya para magsasabing na siya nga ay nagnakaw, siya nga ay ganito, siya nga ay ganon. Gumagawa kayo ng mga iba-ibang mga issue, iba-ibang mga paninira para lamang akala ninyo, sa pamamagitan ng ginagawa ninyo, makakasungkit kayo ng mga Pilipinong bobong katulad nyo rin. Doon kayo nagkakamali dahil hanggat kami nandito, tulad ng sinabi ko, may suporta man ako o wala mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., PBBM pa rin ako. Yan ang paninindigan ko. Dahil nakikita ko ang katotohanan sa kanya. Kaya kahit anong mangyari, kahit maghirap ako ano pa man, PBBM pa rin ako. At maninindigan ako dahil nakikita ko yung kanyang pagiging seryoso sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat po kayo Kung meron po kayong mga nakikitang hindi magaganda dyan, magtanong po kayo sa mga katulad namin. Marami naman po tayong mga vlogger dyan na matatalino. Marami naman po tayong mga vlogger dyan na marunong i-explain yung mga bagay-bagay na yan. Itanong nyo po sa kanila. Huwag po kayong mahiya. Para lang po hindi kayo malito. Baka po mapaniwala kayo ng mga loko-lokong mga dyan, mga DDS na walang ibang ginawa kundi magkwento na wala namang katotohanan. Sa totoo lang, pagdating po sa katiwalian, o katulad ng issue ngayon, sa flood control anomaly, biro mo, halos lahat, gusto nila isisi sa ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may katiwalian na dyan sa DPWH Kumilos ba siya? Anong ipinakita niya? Tapang ba? Hindi, kaduwagan ang pinakita ni Rodrigo Roa Duterte at sinabi pa nga niya mismo na mahirap talunin. Nahihirapan siya talunin yung katiwalian dahil siya mismo tiwali. Inamin din niya na siya mismo nagnanakaw. Nanggaling sa bunganga niya, hindi natin sinisiraan si Rodrigo Roa Duterte dito. Nung panahon niya, yung Armed Forces of the Philippines, naalala ninyo yung Biluna? Nagkaroon dyan ng issue tungkol dun sa, kung di ako nagkakamali, 2018. May pondo na binigay pero nawala. Pinakulong ba niya? May nanagot ba? Wala. Although may tinanggal siya sa pwesto. Pwesto lang. Inilagay lang doon sa ibang pwesto pero hindi pinanagot. Hindi katulad ng administrasyong Marcos na talagang kinukulong, hinaharap doon sa iniimbestigahan talaga. Lalong-lalo na yung Philippine Charity Sweepstakes Office. Naalala ninyo? Yung PCSO. Nagkaroon din ng issue dyan. May ginawa ba si Rodrigo Roa Duterte? Kunyari, imbestiga ng kanyang Pero ang totoo, wala naman talagang iniimbestigahan. Yung kanyang Presidential Anti-Corruption Commission? Anong ginawa nung niya? Nang tinayo niyang Presidential Anti-Crime Commission? Meron ba? Wala. Maraming mga tao noon na may pananagutan pero lusot. Imbis na ikulong, pre-remote. Di ba? Katulad po ng sa Bureau of Customs. Di ba? Naalala ninyo? Imbis na yung namumuno doon, tanungin, imbestigahan, ikulong,
Inilipat lang po sa ibang departamento. Inilipat lang. Pinuno pa rin. Ha? Ganun kagaling si Rodrigo Duterte. Yung mga dapat ikulong na involved sa sa pagpapapasok ng droga, ayun, para hindi magsalita, binigyan ng bagong ano. Ganun kagaling. Pero sa panahon ni Pangulong Ferdinand, kung yun ay panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala na. Tapos ang maliligayang araw. Ha? Nung pinuno ng Bureau of Customs ng mga panahon na yon. O ano pa? Yung Bureau of Internal Revenue, yung BIR, marami din kaso yan. Maraming usapin dyan. O yung Department of Public Works and Highways, tulad ng sinabi ko, DPWH, panahon po yan ni Villar. O, di ba? Panahon ni Mark Villar na senador na ngayon, biro mo? O, naging senador pa sa kabila ng mga katiwalian na nagaganap sa DPWH. O, di ba? Yung Department of Environment and Natural Resources, yung DENR, nagkaroon din ng issue yan. May nanagot ba? Yung Department of Transportation, o, may nanagot ba? Yung DOTR, o, may nanagot ba? O, yung Bureau of Immigration, na kung saan, labas-pasok dyan yung mga alien. O, may napanagot ba si Rodrigo Duterte? Wala. Kung hindi naging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi mapapadeport yung mga alien dito sa ating bansa. Sige nga, mag-isip daw kayo. Yung issue tungkol sa PhilHealth, yung insurance ko, yung tinatawag natin na Philippine Health Insurance Corporation. O, di ba malaki ang ano dyan, usapin dyan? Matindi ang usapin dyan sa ano, tungkol sa korupsyon. May ano ba? Nanagot ba? Nanagot ba? Yung mga leader dyan? Hindi. Diba? Hanggang ngayon, pakuya-kuya-kuy pa rin. O, lalong-lalo na tungkol po sa Social Housing Finance Corporation na kung saan yung mga pinatayong mga kunyari, mga para daw sa mga mahihirap ay nabubulok na lang, hindi natapos. Diba? Naalala nyo, pinalabas niya si Jessica Soho. May nangyari ba? May nanagot ba? Wala. Hindi katulad ngayon. Oh, pinanagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lang si Diskaya. Nakita nyo naman, may senador na po tayong nakakulong. Dating senador, si Bong Revilla Jr. At meron pang susunod. At hindi lang yun, pati yung mga direktor, pati yung mga engineer ng DPWH na dati ay namamayagpag sa kanilang mga kalokohan ngayon, nananagot na. Tapos sasabihin ninyo, mas magaling si Rodrigo Duterte? Mas magaling ba yun na kanyang mga proyekto, yung mga tulay, gumuho na, samantalang yung aming Pangulo? O, kahit lapagan pa yan ng mga eroplano, hindi guguho yan dahil totoong simento yung nilagay dyan. Hindi ampaw yung pagkatrabaho dyan. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Kaya sabi ko, kung debate lang, harapan na, marami mga DDS din na yan, ibang mga kasama nating vlogger. Oh, hinahamon nila ng na debate yung mga DDS, wala silang masagot. Sasabihin na, maraming nagawa si Duterte. Pag sinasabi mong sa sobrang dami, hindi nyo alam. Sa sobrang dami, hindi nyo masagot. Ano yung katanghan? Oh, kami hindi namin sinasabi sobrang dami. Pero meron kaming mailalatag, meron kaming maisasabi, meron kaming pweba na talagang may ginawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang ito. At may pagmamalaki yan ng mga Pilipino. Hindi katulad ng inyong poon, maraming pinangako. Sa 1,000 pinangako, buti kung umabot ng 10 yung naging totoo. Kilalang kilala naman ninyo yung poon ninyo. Diba? O, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ako yung maasa pa rin, hindi nawawala ng pag-asa na mayroon po tayong mga kababayan na tutulong po sa atin sa programang ito. Dahil nakita nyo naman po, mga minamahal ko mga kababayan, yung ating pong hirap, sakripisyo sa programang ito para lamang po may paglaban ang administrasyong ito. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po!